Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na War na ipinalabas noong 2007. Si John at Tom ay matalik na magkaibigan at magpartner na FBI agent. Isang gabi habang nag-aantay ng go signal sa sinagawang operasyon, pinayuhan ni Tom ang kaibigan na tumigil na sa paninigarilyo. Magngat-ngat na lang umano ito ng toothpick para mas tipid at healthy pa. Ngunit walang balak makinig ng agent saka nito tinapon ang toothpick. Malakas ang nakabangga nila ng gabing iyon na muntik ng ikamatay ni John. Pero salamat kay Tom at nakaligtas siya kay Rogue, ang dating CIA assassin na ngayon ay nagtatrabaho na sa grupo ng Yakuza. Ilang sandali pa silang nag-antay ngunit wala pa ring lumutang na katawan ni Rogue sa dagat. Ngunit sigurado si Tom na tinamaan niya sa mukha ang lalaki bago ito nahulog sa dagat kaya buong akala nila patay na ang dating assassin. Lumipas ang mga buwan, may dinner party na magaganap sa bahay ni Tom. Nag-usap pa ang magkaibigan sa telepono ilang oras bago ang event. Pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi na pala sila magkikita dahil dumating si Rogue sa bahay ng agent at walang awang pinaslang ang buong pamilya nito. Pagkatapos mapaslang ang mag-anak, sinunog pa nito ang bahay ng FBI agent. Kaya pagdating ni John sa bahay ng partner, marami ng pulis. At dito niya nakumpirma na wala na nga si Tom. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang isang basyo ng bala na kamukha noong nakuha nila noon sa crime scene ng operation nila kay Rogue. Dito napaisip si John na baka naghiganti lang si Rogue kay Tom dahil nabaril ito ng kaibigan. Paglipas ng 3 taon, lumutang ulit si Rogue sa San Francisco. Isang grupo ng Yakuza ang pinaslang ng assassin sa loob ng club na member pa sa mas malaking grupo ng Yakuza, ang Triad. Dito na naman nakita ni John ang basyo ng bala na kamukha sa 2 nauna niyang napulot noon. Kaya malakas ang kutob niya na ang dating CIA ang pumuslang sa mga biktima. Nang mag-meeting sila tungkol sa kaso ni Rogue, nakilala din nila ang bagong member sa team na si Goy na isang matinik na sniper. Dito niya pinaliwanag sa mga kasama ang 2 magkalaban na grupo ng mga Yakuza, ang grupo ng Triad na pinangunahan ni Chang at ang Yakuza ni Shiro. Dagdag niya sa team na hindi na sila sigurado ngayon kung kanino na ito nagtatrabaho dahil mga kasama din umano nito ang huling pinaslang. Kaya kailangan umano nilang mahuli ang dating assassin. Nang sumunod na araw, nag-report na si Rogue sa bahay ni Chang, ang big boss ng Triad. Binati siya nito dahil nagtagumpay siya sa huling trabaho. Pero nagtataka lang ito bakit bumaliktad na umano siya ngayon. Sagot lang niya dito na wala siyang kinikilalang amo kaya malaya umano siyang magtrabaho kahit kanino. Maya-maya pa ay binigyan ulit siya ni Chang ng panibagong trabaho. Bawiin umano niya ang napakahalagang alahas ng pamilya nito, ang gintong kabayo na ninakaw daw ni Shiro. Ngunit hindi pa ganon kalaki ang tiwala ng big boss kay Rogue kaya pinabantayan ito sa mga tauhan. Samantala, pinapatrace ni John sa isang kaibigan ang mga basyo ng bala. Dito nalaman ng agent na may pinatay umano ang dating assassin na mga plastic surgeon. Lumabas umano sa database ang kaparehong bala na ginamit sa naturang krimen. Dito na napagtanto ni John na posibleng nagpa-plastic surgery si Rogue para wala nang makakilala dito. Sa kabilang banda, may dumating na shipment si Shiro sa pantalan. Mga mamahaling sports cars pero ang hindi nila alam, nasa loob pala nito ang gintong kabayo ni Chang. Ilang sandali lang ang lumipas, hinarang na ang grupo ng mga pulis. Dahil mas malaki pala ang binayad ni Rogue sa mga ito kaya bumaliktad sila sa kanilang amo na si Shiro. Kasunod nito ay walang awang pinagbabaril ng mga tauhan ni Chang ang mga kalaban. Bago sumikat ang araw, nag-imbestiga na ang FBI sa crime scene. Pero hindi nila matukoy kung sino ang salarin sa pag-execute sa mga tauhan ni Shiro. Kaya pinuntahan nila ang Chief of Police. At dito na umamin ang kapitan na binayaran sila ngunit hindi nito kilala kung si Rogue ba ang kausap nito. Paglabas nila ng building, biglang binaril ang kapitan at tinamaan ito sa dibdib. Nakita ni John ang lalaki sa may rooftop kaya sinubukan niya itong habulin pero talagang madulas ang assassin. Mas mabilis ito sa kanya at tuluyan ng nakatakas. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap ng information ng agent kung nasaan ang ninakaw na shipment ni Shiro. Ngunit lingid sa kaalaman ni John, si Rogue pala ang kausap niya. Kaya mabilis na pinuntahan ng FBI ang sinabing lugar ng impormante. Nang dumating na sila sa location, ay siya namang pagdating ni Chang.
Gulat na gulat ang triad leader bakit nasa warehouse umano ang FBI at mga pulis. Pero wala na rin itong nagawa nang iabot dito ang search warrant. Maya-maya pa nang mabuksan na ang warehouse, wala pala itong laman. Sa loob nito si Rogue nag-aantay sa kanila. Hindi ito kilala ni John pero malakas ang kutob niya na si Rogue ang lalaki. Kinilatis niya ang mukha nito dahil nga nabalitaan niyang nagpa-plastic surgery ang ex-agent. Galit na galit siya dito kaya sinumbatan niya ito sa pagpatay sa partner na si Tom. Dito na siya inawat ng mga kasama. Kailangan na umano nilang umalis dahil wala namang laman ang warehouse. Ngunit bago lumabas si John, kinunan muna niya ng picture ang kaharap at sinabihang magkikita pa sila sa susunod na mga araw. Dahil sa nangyari, masaya si Chang sa ginawa ni Rogue dahil naunahan umano nito ang mga FBI. Pero ang hindi alam ng triad boss, pakitang gilas lang ang lahat para umano bibilib ang amo sa kanya. At binalaan siya ni Chang tungkol kay John na lagi itong nakasunod sa mga hakbang nila. Nang sumunod na mga araw sunod-sunod ang pag-iimbestiga ng FBI sa kaso ng dating agent ngunit halos wala silang makita sa database sa totoong pagkatao ng lalaki. Hanggang gumawa na naman ng krimen ang assassin para lalong magkagulo-gulo ang pagsunod ng FBI dito. Pinaslang ni Rogue ang kapatid ng right hand ni Chang. At gustong palabasin ni Rogue na isang yakuza ang pumatay sa mga tauhan ng triad para hindi siya paghinalaan ng amo. Kaya pati ang team ni John, naniwala din na yakuza nga ang umatake sa mga tauhan ng triad. Dahil dito malakas ang kutob ng FBI na may mangyayaring malaking gulo sa dalawang grupo kaya nag-surveillance sila sa lugar ng mga yakuza. Kasunod nito ay galit na galit ang kapatid ng pinaslang. Gusto nitong ipaghiganti na agad ang kapatid pero ayaw ni Chang. Huwag umano silang magpadalos-dales, kailangan nilang pag-aralan ang kanilang mga galaw. Ngunit ang hindi nila alam, ito talaga ang plano ni Rogue, ang mag-away-away ang dalawang grupo. Kaya sekretong kinausap ng assassin ang right hand ni Chang saka nito binigyan ng hint ang lalaki. At dito nagtagumpay ang drama ni Rogue dahil kinagabihan, inatake nga nito ang grupo ng mga yakuza sa isang restaurant. Nagkapalitan ng putok ang dalawang grupo ngunit nakapwesto na ang mga tauhan ng triad kaya madaling naitamba ang mga kalaban. Nang rumespondi ang FBI, nakipagbarilan rin ang mga ito. Pero maya-maya pa ay nasecure na rin ng mga agents ang lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakaabang na pala ang assassin sa labas at isa-isang tinamba ang mga tauhan ni Chang. Nakita ni John ang paalis na sasakyan ni Rogue kaya hinabol ito ng agent. Isang matinding habulan ang naganap pero nadisgrasya si John kaya natigil ang pagsunod niya sa dating CIA. Dahil sa nangyari, nag-report agad si Rogue sa triad leader. Na inatake ng right hand nito ang baluarte ng mga yakuza. Kaya galit na galit si Chang sa ginawa ng mga tauhan. Pagkatapos ng pakipag-usap ng assassin kay Chang, nag-report naman siya sa anak ni Shiro na si Kira. Nakakontrata pala siya sa mga ito na patayin ang triad leader. Pero nagulat siya nang sabihin ng babae na kasama umano sa kontrata na patayin din ang mag-ina ni Chang. Nang magtanong siya bakit isasama ang mga inosente, sagot lang ni Kira na iyon umano ang utos ng kanilang master. Dito na niya sinabihan ng kaharap na wala siyang kinikilalang amo. Ngunit binulungan siya ng babae na pinatay umano niya ang mag-ina ng FBI agent noon kaya wala raw pagkakaiba sa mag-ina ni Chang. Sa kabilang banda, natagpuan na din ni John ang isa sa mga plastic surgeon na nag-opera kay Rogue. Dito niya nakumpirma na dating ang agent ang assassin. Pero ang hindi alam ni John may tinatago pang mas malaking sekreto ang lalaki na kailangan niyang matuklasan. Nang sumunod na gabi, pinasok na ng yakuza ang mansion ni Chang. Habang inatake ng mga ito ang mga bodyguard ng triad boss, kinumpronta naman si Chang ng kanyang right hand. Na naging loyal ito sa amo sa buong buhay nito ngunit bumunot ng baril ang leader kaya binaril ito ng tauhan. Dito na biglang pumasok si Rogue kaya napatay nito ang lalaki. Sa kanya sinabihan si Chang na loyal at kaibigan talaga ito ng right hand, yun nga lang kumagit sila sa patibong niya na pag-away-awayin sila. Napanganga ang triad boss sa mga narinig sa kanya ito binaril. Pumasok siya sa kwarto ng mag-ina at nagpaputok ng 2 beses para makita ng mga tauhan ni Shiro. Pagbaba niya, sinabihan niya ang mga ito na patay na si Chang at ang mag-ina ngunit gusto nilang makuha ang mga ulo dahil yun umano ang utos sa kanila. Kaya dito na sila pinaslang ng assassin dahil ang totoo. Buhay pa ang asawa at anak ng triad leader. Ayaw niyang idamay ang dalawa sa gulo ng mga yakuza.
Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakita siya ng FBI nang itakas niya ang mag-ina. Paglipas ng mga araw, dumating na sa Amerika si Shiro. Hindi rin nagpahuli ang team ni John, bumisita agad sila sa opisina ng Yakuza. Pinakita ng agent sa matanda ang larawang kuha nila kay Rogue. Dito sinabi ni John na traidor umano ang dating agent ngunit hindi natinag si Shiro. Sagot lang nito na hindi umano totoo ang assassin. Alam ni John na hindi makipag-cooperate ang Yakuza kaya binalaan ito ng agent na mahuhuli din nila si Rogue. Nang sumunod na gabi, dumating din ang ex-CIA agent sa opisina ni Shiro. At sa unang pagkakataon, nagtagpo din ang dalawa. Binigay ni Rogue sa Yakuza leader ang gintong kabayo na ninakaw nila kay Chang. Kapalit naman nito ang isang maletang pera na bayad ni Shiro sa kanilang kontrata. Pero nakapatong sa pera ang mga larawang binigay ni John sa matandang Yakuza. Galit nitong sinabihan si Rogue na isang traidor. Hindi umano niya sinunod ang utos nito na patayin ang mag-ina. Pinahuli siya nito sa mga tauhan para umano aminin kung saan niya dinala ang pamilya ni Chang ngunit nanlaban siya. At pinasabog ang bomba na nilagay niya sa peking ginto na kabayo. Nang maubos niya ang mga tauhan ni Shiro, dito na nagharap ang dalawa. Maya-maya pa ay sinumbatan ni Rogue ang kaharap tungkol sa mag-ina ng FBI pinapatay nito 3 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Shiro sa inamin ng assassin. Dahil ang totoo, si Tom pala ito na nagpapanggap na si Rogue. Nagpa-plastic surgery pala ang partner ni John para makapaghiganti sa Yakuza leader. Pero mas nagulat si Tom nang sabihin ni Shiro na si John umano ang nagbigay ng address niya. Na-connected pala ang dating partner sa Yakuza. Natigilan siya sa narinig. Dito mas nanggalaiti niyang pinatay si Shiro. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng isang package ang asawa ni Chang. Nakalagay sa note na magsimula na raw ito ng panibagong buhay. At nang buksan ng babae ang bagahe, napaiyak ito nang makita ang gintong kabayo. Nang mga oras ding iyon sa Japan, nakatanggap din ng package ang anak ni Shiro. May parehong note din ito na mag-umpisa ng panibagong buhay. Pero hindi kabayo ang laman ng box. Napaiyak ito nang makita ang laman dahil ulo ito ng kanyang ama. Samantala, gusto nang tapusin ni Tom ang ugnayan niya sa dating partner. Kaya tinawagan niya si John para makipagkita sa lugar kung saan nila unang nakita ang totoong Rogue. Ang hindi alam ni Tom, kasama ni John na pumunta sa warehouse ang sniper na si Goy. At pagpasok ng agent sa loob, inaantay na pala si John ng assassin. Dito na naglaban ang dalawa. Nang magkaroon ng pagkakataon, tinanong ni Tom si John bakit siya nito binigay sa kalaban. Hindi makapaniwala ang agent na siya pala ang dati nitong partner. Kaya sinabihan niya si John na titigan ang kanyang mga mata dahil yun lang ang hindi nabago ng surgeon. Habang naglalaban ang dalawa, hindi makita ni Goy si Tom na akala nito ay si Rogue. Hanggang bumagsak na sila sa baba ng warehouse. Sinilip ni John si Goy at nakita niyang nag-aantay lang ang kasama makakita ng open shot kay Tom. Dito na naniwala si John na ang dating partner nga ang kaharap. Inamin na rin ni Tom na ginawa niya ang lahat ng ito para makapaghiganti sa mga Yakuza. Napatay umano niya ang totoong Rogue kaya ginamit niya ang mukha nito para magtagumpay sa planong balikan ang grupong pumatay sa kanyang mag-ina. Sagot naman ni John na kaya umano nito binigay ang address niya dahil buong akala nito na tuturuan lang siya ng leksyon sa pagbaril sa totoong Rogue. Hindi umano nito akalain na itutumba pala siya at buong pamilya niya. Humingi ng tawad ang agent kay Tom pero ayaw niyang tanggapin ang sorry ng dating kaibigan. Nang makita na siya ng sniper, biglang hamarang si John kaya hindi siya tuluyang nabaril ni Goy. Ngunit walang pag-alinlangang binaril niya ang dating partner at kaibigan. Kinabukasan, bitbit ang malita ng pera, umalis na din si Tom sa katauhan ni Rogue para magsimula ng panibagong buhay. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.